Mga kabayos, panibagong kwento ang inyong mapapakinggan sa Kaakay with DJ Kakay. Hello DJ Kakay, magandang umaga po. Alam ko ay makaka-relate kayo sa istorya ko. Alam ko maraming pressured sa buhay dyan at lalong nape-pressure dahil sa expectation sa mga magulang at pamilya nila. Ako ang panganay sa aming 3 magkakapatid. Babae kaming lahat at malayong agwat namin sa isa't isa. 22 taong gulang na ako. Ang pangalawa ko namang kapatid na si Michelle ay 15 taon. High school na siya at ang bunso naman namin ay si Molly, 5 taong gulang. Ang hirap-hirap, DJ Kakay, dahil akong tumatayong pangalawang magulang sa aking mga kapatid. Ginagampanan naman ng mga magulang ko ang kanilang responsibilidad. Nagbilang nagtatrabaho sa ibang bansa ang aking tatay, habang ang nanay ko naman ay nag-aasikaso ng aming maliit na negosyo. Nagtitinda si mama ng mga merienda at dahil busy siya doon ay ako na ang nagsisilbing nanay sa aking mga kapatid. Naintindihan ko naman na bilang panganay, responsibilidad ko naman gabayan ng aking mga kapatid. Pero bakit parang nakakalimutan ako? Bakit parang tila sila na lang? Paano naman ako? Nag-aaral buong araw tapos pag-uwi mag-aalaga ng bunsong kapatid at tutulungan sa assignments at project ang pangalawa. Kapag may oras pa tutulong sa pagtitinda. At sa gabi, gagawin ko ang aking mga takdang aralin. Wala na akong pahinga. Araw-araw ay iisa lang ang takbo ng aking buhay. Nakakapagod din pala talaga. DJ Kakay, ako si Megan at dito nagsisimula ang aking kwento. Megan! Michelle! Bumaba na kayo, tanghali na. Teka lang, ma. Gisingin ko lang tong si Michelle. Uy, Michelle, bumangon ka na dyan. Oras na, mag-almusal na tayo. Ano ba't ang tagal ninyo? Di ba sinabi ko sa inyo, huwag magpupuyat kaka-cellphone para maaga magising? Eto na po, ma. Bilisan nyo. Bilisan nyo mag-almusal dyan at nang makatulong kayo dito sa bahay. Alam niyo namang ang daming ginagawa, hindi pa kayo kaagad babangon dyan. Pasensya na po, ma. May tinapos kasi akong school project, kaya napuyat ako. O ikaw, Michelle, nagpuyat ka na naman, kakalaro ano? Ano pang nakukuha mo sa kakalaro, ha? Pag-aaral mo, kamusta? Malapit na naman ang pag-exam nyo, ha? Nagre-review ka ba? Opo, ma. Siguraduhin mo lang, ha? Opo ka na naman, ganyan din sinabi mo nung minsan. Tapos bumagsak ka naman. Ma, kalma. Ang aga-aga niyo pong high blood. Yang kapatid mo kasi na yan. Ako naman. Ma, tama na. Ako na pong kakausap. Inom ka na po ng tubig at tuminahon. Hay nako. Wag mo ako talagang painitin ulo ko, Michelle. Ang sama ng mukha mo, Mitch. Ang sarap-sarap ng ulam, oh. Ginataang kalabasa. Huwag ka nang nakakunot ng noo dyan. Wala na akong ganang kumain, ate. Kumain ka, lalo niyang gulay. Masustansya yan, tsaka kailangan mo yung kalabasa. Sabi nga nila, nakakapagpalinaw yan ng mata. Kailangan mo talaga yan, lalo na babad ka sa computer. Katapos mo, hugasan mo na muna mga pinagkainan, Michelle. Asikasuhin ko lang si Molly. Sige, ate. Wait lang. DJ Kakay, araw-araw na lang na ganito ang ganap sa buhay. Puro bangayan itong si Mama at si Michelle. Itong si Michelle naman kasi masyadong pasaway. Ewan ko ba sa kapatid kong ito, hindi na alam anong nangyayari. May pagkamasungit na siya noon pa pero mabait naman siya. Pakiramdam ko lang dahil sa kaka-cellphone niya at na-expose na sa mga nauusong laro kaya nagkaganito siya. Pagkatapos namin mag-almusal pinaghugas ko ng plato si Michelle at inisikaso ko naman ang bunso naming kapatid na si Molly. Buti na lang talaga, DJ Kakay. May bunso kami na nagbibigay saya sa amin. Yun ang aking pakiramdam. Alam ng kapatid namin kapag hindi kami okay at maayos kasi madalas ay bigla-bigla na lang niya kaming yayakapin at sasabihin na mahal niya kami. May pagka-sweet din talaga tong si Molly. Ang bango-bango naman ng baby namin na yan. Mabango ka raw, ah. Paamoy nga ng kilikili.
Oh, Michelle, dito ka muna sa baba ha. Huwag ka magkukulong sa kwarto mo kung wala ka rin naman ibang gagawin. At nang matulungan mo kami ng ate mo dito. Sige po. Tulong-tulong tayo sa trabaho, Michelle, para mapadali. Tsaka alam mo naman na kailangan ni mama ng tulong natin, lalo na kapag ganitong walang pasok. Panigurado maraming o-order ng merienda mamaya. Buti na lang hindi kami nag-aaway ni Mama at ni Michelle. Pero ramdam ko talaga ang pagiging malayo ng loob ng kapatid kong ito sa amin. Alam ko na kung makilang ulit lang sa isang araw ay magbabangayan na naman sina Mama at Mitch. Minsan nga feeling ko ang purpose ko talaga sa buhay namin ay maging isang referee sa kanila. Ay nako talaga DJ Kakay. Tanghali na at oras na ng pagtitinda namin kaya inahanda na namin ni Mama ang mga kakailanganin dito sa garahe. Dito lang kami nakapwesto sa aming maliit na tindahan. May mga kapitbahay kami na suki at madalas ay nagte-text o tumatawag na lang kay Mama para magpa-deliver. Michelle! Kumuha ka nga ng asukal sa may cabinet. Pakibukas mo na rin. Wait Bilisan lang, mo. Ma. Dalian mo at marami kaming ginagawang order ni ate mo. Ako na po kukuha, ma. Uy, Michelle, naglalaro ka na naman dyan. Kapag nakita ka na naman ni mama niyan, ay mapapagalitan ka na naman. Patapos na ate, eto na. Dalian mo at ako na lang tutulong kay mama. Ligpitin mo yung mga laruan ni Molly at patulugin mo na lang siya. Eto na po, ma. Oh, anong ginagawa ng mga kapatid mo dun sa loob? Naglalaro pa po si Molly pero sabi ko po kay Michelle patulugin na. Mabuti naman kung ganon. O teka nga lang, i-deliver ko lang muna tong mga to ha. Gawin na tiluto mo muna yung mga ibang order para kabalik ko tuloy-tuloy yung paghatid sa mga customer. Sige po, ma. Hello po? Hello, Miss Rhoda. Matagal pa ba ang order ko? Ay ma'am, wala po si mama ko. Nag-deliver po ng ibang order. Pero teka lang po marami-rami pa po kasing pending orders pero isusunod na po yung sa inyo. Kaya nyo bang gawin? Para alam ko kung ika-cancel ko at order na lang ako sa iba. Ay, opo ma'am. Ito na po, niluluto na at hihahatid na po niyan. Pasensya na po. Okay, pakibilisan. O anak, nasaan na yung ibang di-deliver? Teka lang po ma, may tumawag kasi na isang customer. Nagmamadali sa order niya kaya inuna ko na. Ah, ganun ba? Ano, sinungitan ka ba? Medyo lang po ma, okay lang naman po. Alangan naman po na patulan ko pa, baka mawalan pa po tayo ng customer. Tsaka wala naman po siyang sinabing masama. Mabuti naman pala kung ganun. Oh, ito na po yung order niya ma, pahatid na lang po. O sige, sige. Pakitingin na lang yung iba dyan ha. Pati yung mga kapatid mo, pakisilip kung okay lang sila dun sa loob. Hatid ko lang tong mga to. Okay po ma, ingat po sa pagdi-deliver. Ate, nagugutom ako. Pahingi muna nitong siomay at buko ha. O sige, bilisan mo ang pagkuha. At huwag kang maingay kapag kakain sa loob baka magising si Molly. Okay ate. Wala ka bang assignment na kailangan gawin yan? Sabihin mo na para magawa natin mamaya. Tapos ko na rin naman gawin ng mga sa akin. Meron ate, pero kaya ko naman na. Sigurado ka ha? Oo ate. Okay, sabi mo pa-check mo na lang kay ate katapos mong gawin para kapag may mali, mabago mo ka agad, okay? Okay ate. O sige na, bumalik ka na doon. Baka malingat si Molly at umiyak kapag nakitang walang katabi. O, anong gusto nun? Bakit lumabas? Kumuha lang po ng makakain. Nagutom daw po kasi. Ah, ganun pa. Akala ko naman, ginugulo ka lang dito. Hindi naman ma. Ganon talaga kami araw-araw. Busy sa negosyo na mabuti naman ay madaming tumatangkilik. Malaki din talaga ang pasasalamat namin dahil sa bukod sa padala ni Papa, dito din talaga kami nakakakuha ng pera para sa gastusin namin sa araw-araw. Kaya may pambaon kami sa eskwelahan. Masaya naman ang pagtulong kay Mama dahil ayoko din naman mapagod siya. Kaya kahit sa pagliligpit ay ako na din ang gumagawa. Michelle, anak! Michelle, pakitulungan mo nga si ate mo. Paglilipit dito sa mga to. Wait lang po ma, nagdumi si Molly. Linisan ko lang po saglit. Sige, pakibilisan na. Dalian mo. Magluluto muna ako ng hapunan natin dito. Sige po ma, kaya ko na po ito. Ano po pala lulutuin mo?
Gulay na munggo, anak. Tsaka, ipiprito ko yung dalagang bukid. Pakikuha nga dun sa freezer, nak. Eto po, ma. Tapusin ko po muna yung pagliligpit sa garahe. Sige. Michelle! Bilisan mo! Tulungan mo na si ate mo dito! Ate. Oh, nalinisan mo na ba si Molly? Oo, ate. Labas muna ako, ha. Oh, saan ka naman pupunta? Sa mga kaibigan ko, ate. Diyan lang sa malapit. Nagawa mo ba yung sinasabi mong assignment mo? Hindi pa, ate. Mamaya na lang kauwi ko. Siguraduhin mo aalis ka pa hindi mo pa nga ako tinutulungan dito. Di pa ako tapos. Ngayon lang talaga, promise. Sige na, ate. Patapos ka na rin naman, ate, eh. Oo na, ako malalagot nito kay mama Huwag kang magpapadis oras mag-iingat ka. Sige, ate. Salamat. Oh, saan nagpunta yun? Sa mga kaibigan daw po niya, ma. O sige. At ipasok mo na yung mga yan. Hugasan mo ha. Magsaing ka na rin. Sige po, ma. Bukas pala anak, magsisimba tayo ha. Sabihan mo na yung kapatid mo. Ang hirap-hirap niyan isama sa pagsisimba. Sige po, ma. Kabalik niya po mamaya. At saka magsi-alarm kayo. Para maaga kayo nagigising. Huwag niyo nang hintayin na ako pa yung gimising sa inyo ha. Okay po, ma. Asa na ba si Michelle? I-text mo na nga yan. Anong oras na? Wala pa rin eh. Baka pauwi na rin po niyan, ma. Sinabihan ko rin po kanina na huwag magpapagabi. Kahit sabihan mo yon, kailangan mo pa rin muna siyang i-text bago siya umuwi. Ay nako, napakapasaway talaga ng kapatid mong yon. After kong i-text si Michelle, maya-maya lang umuwi na rin siya kaagad. Kaya nakapaghapunan na kami ng sabay-sabay. Si Mama rin ang nagsabi kay Michelle na magsisimba kami bukas kaya kailangan ay gumising siya ng maaga. At ngayon pa lang ay i-ready na ang susuotin para bukas ay hindi na maghalongkat pa ng gamit at baka malate pa kami. Matapos kumain ay ako na rin ang naghugas ng kinainan namin. Pumasok din kasi kaagad sa kwarto si Michelle. At nagpaalam na gagawa daw ng kanyang takdang aralin. Parang nananakit ang likod at mga kamay ko dahil sa dami ng ginawa ko ngayong araw. Shucks! Ang sakit ng ulo ko. Ano ba yan? Uy, Michelle, gising na. Sisimba tayo. Bumangon ka na dyan. Ate, maaga pa. Oo, maaga pa nga. Alam ko kung gaano kakakupad kumilos kaya ginigising na kita. Umupo ka na dyan at nang magising na yung diwa mo. Ate naman ang uwi naman ng maaga na yan. 6:30 a.m. pa lang, 10 a.m. pa lang mas Dalian mo na, mag-aalmusal pa tayo tapos maliligo pa. 4 tayong maliligo, baka nakakalimutan mo. Aasikasuhin pa natin si Molly, tapos mag-aayos pa tayo, tsaka babiyahe pa tayo. 5 minutes, ate. Dalian mo na sabi, huwag mo na hintayin na si mama pa tumawag dahil mayayari lang tayo. Megan! Gising na kayo! Ayan na nga sinasabi ko, Michelle. Bumangon ka na dyan at ligpitin yung pinagigaan mo. Bababa na ako. Sumunod ka na lang. Opo, ma. Pababa na po. Asan yung kapatid mo? Ayan na po niyan, ma. Nagliligpit lang ng pinagigaan niya. Good morning, baby Molly namin. Simba tayo today, ha? Oh, mauna na ako maligo anak ha. Nakakain na rin naman ako kaya kumain na rin kayo dyan. Pagkatapos ko maligo, kung tapos ka na kumain, pakipaliguan at ayusin mo na si Molly, ha? Okay po, bahala. ma. O Michelle, mabuti at naisipan mo din bumaba. Anong oras na Sus Mariosep naman, napakabagal niyo pa naman kumilos. Kumain na muna tayo dun, Michelle. Tsaka after kong paliguan si Molly mamaya, maligo ka na din, Michelle, ha? Para di nasasayang ang oras. Okay, ate. Nakapaggayak na kaming lahat at dumiretso na din kami kaagad sa simbahan. Mabuti na lang at may malapit lang na simbahan dito sa amin. Kaya sumakto lang kami sa oras. Kaya madami pang bakanting upuan. Sa ganitong pagkakataon na lang din talaga kami nakakapag sama-sama nalalabas para magsimba at paminsan ay mamamasyal para malibang din ang bunso naming kapatid na si Molly. Pero madalang lang din iyon mangyari dahil nang matapos ang misa ay nagmadali din kaming umuwi ng bahay dahil magtitinda pa kami. Oo, DJ Kakay, araw-araw kaming nagtitinda ni Mama. Kaya
Kaya kahit linggo ay parang wala na din kaming pahinga. Nakakapagod talaga. Pero wala din naman akong choice eh. At ayoko din naman na mas mahirapan pa si mama. Para din naman sa amin to. Hello darling, kamusta kayo dyan? Hello, Daddy. Hello mga anak, kamusta kayo dyan? Miss na kayo ni Daddy. Ayos naman kami dito, Han. Oh. Kakauwi lang namin galing simba. Ikaw, kamusta ka dyan? Mabuti naman. At nakapagsimba kayo. Kasama niyo ba si Michelle? Ay, oo. Mabuti na lang at nagising ng maaga at napilit na sumama magsimba. Hindi ko lang alam nito kung na-absorb ba nito yung mga sinasabi ni Father sa misa. Mukhang lumilipad isipan. Nako, asan nga at makausap yan? O, kausapin ka rin ng Daddy, Michelle. Hello, Dad. Oh, hello anak ko. Kamusta ka? Kamusta ang pag-aaral? Okay naman po, Dad. Sigurado ka? Buti at sumama ka magsimba kanina. Dapat laging ganyan anak ha. Pero wag yung napipilitan ka lang. Dapat yung taos sa puso mo ang pagharap sa Panginoon. Opo, Dad. Okay, mabuti yan. I love you and I miss you anak. Huwag ka na pasaway ha. Kapag may problema ka at kailangan mo nang makakausap, nandito lang kami ni Mama. O sige na, bigyan mo na kay Mama mo ulit yung cellphone. Bye, Daddy. I love you. I miss you. Ingat ka po dyan. Ma, ito no. Sige na, Han. Magpahinga ka na dyan at kami na maghahanda kami ng paninda dito. Okay darling. Bye-bye baby Molly. Magpakabait ka bunso ha. Tsaka nasa pala si Ate Megan. Hi, Dad. Alam ko pong pagod ka na po, kaya sige, pahinga na po kayo. Huwag niyo po kami masyadong isipin dito at okay lang naman po kami. Oh, sige ate. Ikaw muna bahala sa mga kapatid mo ha. Tulungan mo rin palagi si mama mo dyan. I love you anak. I love you and I miss you, Daddy. Ingat ka palagi dyan. O sige na, darling. Mag-ingat ka dyan, ha? Mahal na mahal kita. Miss na miss ka na rin namin. Oh, sige na darling. Bye. I love you. Miss ko na kayo lahat. Dati akong daddy's girl, DJ Kakay. Pero simula nang umalis si daddy para magtrabaho sa abroad lumayo na ang loob ko sa kanya. Hindi naman sa may sama ako ng loob sa daddy ko, pero dahil siguro sobrang bata ko nung umalis pa siya. At nakasanayan na wala na siya dito sa aking tabi. Kaya nawala na ang pagiging daddy's girl ko. Lagi siyang wala kapag birthday ko at sa mga milestone ko sa buhay, pero naintindihan ko naman iyon. Kailangan magtrabaho ni daddy sa ibang bansa dahil hindi sapat ang kinikita niya dito. Ginagawa niya naman yun para din sa amin at sa mga gastusin namin sa bahay. Miss ko lang siya talaga, DJ Kakay. Iba pa rin kasi kapag magkakasama kami at kapag palagi kaming nagkikita. Pagkatapos ng call kay daddy ay sinamahan ko naman sa pagtitinda si mama. Katulad ng kahapon ay maraming orders pero mas marami ngayon kaya na-sold out ang paninda namin. At ayun na nga, mas napagod kami ni mama at madami na namang gagawin na panibagong stock para sa mga susunod na araw. Ma, labas muna ako ha. Punta ako sa mga kaibigan ko. Okay, sige. Huwag papagabi, ha? Ma, bukas po pagkatapos ng klase, nag-aaya po lumabas mga kaklase ko. Pwede po ba akong sumama? Ay, alam mo namang maraming ginagawa sa bahay, di ba? Hindi pwede, anak. Kailangan kita dito. Pero ma, madalang lang naman po eh. Megan, di ba sinabi ko? Huwag mo nang subukan magpaalam. Dahil alam mo naman na hindi kita papayagan. Pero sabi niyo rin po noon ma na basta magpaalam ako ng maayos at magsabi ng totoo kung saan pupunta papayagan niyo ako. Ano ba, Megan? Hindi ka ba nakakaintindi, ha? Pero ma, Huwag ngayon. Pwede ba? Pagod ako. Ang dami ko na iniintindi tapos dadagdag ka pa. Sumasakit lang yung ulo ko. pasensya na po ma. Mabuti pa, pakainin mo niyang si Molly at pagkatapos ay linisan at bihisan ng pantulog. Sige po ma. Nabigla ako sa pagbabago ng mood ni Mama, DJ Kakay. Biglang uminit ang ulo niya nang ako na ang kausap niya samantalang nung ang kapatid ko ay ang ayos naman niya. Ganyan ka-unfair si Mama. Nakakasama talaga ng loob dahil kapag ang kapatid ko ang may gusto, kaagad binibigay. Kapag ang kapatid ko ang may lakad, kaagad pumapayag. Pero kapag ako, hindi pwede. At kapag ako ang may gusto, kailangan pahirapan pa bago ko talaga makuha. Ganun ba talaga kapag panganay? Ang sakit, DJ Kakay. Ang hirap-hirap.
Kailangan lagi umintindi, magpasensya at magparaya para sa mga kapatid. Lumipas ang ilang linggo ng pagpasok sa school at Sabado na naman. Ngayon ay magpapaalam ako kay mama na kung pwede dito kami sa bahay gagawa ng project ng mga kaklase ko. Ma, magpapaalam. Ano na naman, Megan? Pwede po bang pumunta mga kaklase ko dito sa bahay? May gagawin lang po kaming school project. Megan naman. Alam mo namang kaliit lang ng bahay natin. Tapos dito mo pa ba naisipang dalhin yung mga kaklase mo? Ma, andito si Layla. Akit muna kami ha. Sige anak. Tara, Layla. Para naman po sa school yung gagawin namin eh. Tsaka sabi niyo po nung minsan kapag may gagawin po kaming project dito na lang sa atin para di na ako lumalayo. O siya, sige na, sige na. Tapusin nyo kaagad yan ha. Dahil nagtitinda ako, ayoko nang masyadong maingay at makalat. Tsaka tutulungan mo pa ako magtinda. Sige po ma, salamat po. Mabuti na lang na ay pumayag na si mama. Sinabihan ko na ang mga kaklase ko na pumunta sa bahay namin. Mas ginusto ko na dito na lang sila pumunta dahil hindi rin naman ako papayagan na lumabas, DJ Kakay. Tanghali na noong dumating ang mga kaklase ko at dahil din sa paalala ni mama, kaya hindi na rin sila nagstay ng matagal. Binilisan lang namin ang gawain namin at pagkatapos ay umuwi na din sila kaagad. O Megan, pumunta ka nga rito. Tulungan mo na ako. Teka lang po ma, tawagin ko lang po si Michelle para may magbabantay po kay Molly dito. Michelle, baba ka muna. Walang kasama si Molly sa baba. Nagpapatulong si mama sa akin eh. Sige ate, wait lang. Asan na po ma? Ano pong gagawin? Ayan, iluto mo yung mga order na yan habang ginagawa ko yung iba. Okay po ma. O, kamusta nga pala yung pag-aaral mo anak? Okay naman po ma. Megan anak, ayusin mo yung pag-aaral mo ha. Konting tiis na lang, gagraduate ka na. Ikaw ang unang gagraduate sa pamilya natin. Tsaka, hanap ka ng magandang trabaho ha. Para tigil na si daddy mo sa pagtatrabaho at tumigil na ako sa pagtinda. Opo ma. Alam mo, kung sunod ka kaya sa mga kamag-anak natin sa ibang bansa, marami naman doon na willing kang tulungan eh. Para kapag naging maayos buhay mo doon, makapag-aral mo yung mga kapatid mo at may sasama mo kami doon, anak. Huwag ka muna mag-aasawa anak ha. Huwag mo muna itataling ang sarili mo. Huwag ka tutulad sa amin. Dapat maging maganda yung buhay mo. Habang nagpiprito ako noon at nakikinig sa mga pangarap ni mama para sa akin, parang gusto ko na lang din maibabad sa mantika o magpalamon sa lupa. Ang hirap kasi. Paano ko ba sasabihin sa mga magulang ko na hindi pa ako gagraduate ngayong taon? Na nahihirapan ako sa pag-aaral ko na hindi ko kinakaya ang lahat. Hindi kinakaya ng aking isipan. Ang hirap-hirap maging matatag, DJ Kakay. Hindi pa man ako nakapagtapos ng pag-aaral pero parang unti-unting pinapasa ng mga magulang kong responsibilidad nila sa akin. Ni hindi man lang ako tinatanong kung ano ba talaga ang bala kong gawin sa buhay. Basta lang, lagi nilang sinasabi na dapat kong gawin lahat para lang sa kanila. Naiintindihan ko naman na panganay ako pero dapat bang laging ganito? Laging ganito na ako na lang ang sasalo sa mga responsibilidad nila. Paano naman ako? Michelle! Ano na naman ba itong chat ng teacher mo, ha? May kulang ka na naman sa requirements mo? Di lang agad nakapagpasa ma. O ano? Ha? Kailan mo balak magpasa? Kapag nakukompute na yung grades? Tapos ano? Blanco na naman yung card mo? Mega naman. Di ba sabi ko, tulungan mo itong kapatid mo sa mga gawain niya sa school? Ano nangyari? Tinutulungan ko naman po. Tinutulungan mo? Eh bakit ganito? May kulang daw. Ano ba naman yan? Ma, tinutulungan ko naman, pero hindi naman po pwedeng laging ako. Kailangan niya rin tulungan ang sarili niya. May mga sarili rin akong ginagawa, ma. Aba, ikaw pa ang galit? Ate ka ni Michelle, kaya dapat lang talaga natulungan mo siya. Paano na lang kapag bumagsak ang kapatid mo? Ma, bakit parang ako ngayon ang may kasalanan? Bakit parang ako po yung sinisisi niyo?
Lagi na lang siyang aasa sa akin. Sana kung paano niyo akong tinuruan na tumayo sa sarili kong mga paa, ganun din sana sa kanya. Tsaka tulad ng sabi niyo ma, hindi naman palagi na andito ako. Ano ba? Pwede ba? Kaya ko na to. Araw-araw na lang. At saan ka pupunta, Michelle? Bumalik ka dito. Kinakausap pa kita. Ay, nako. Kausapin mo yon, Megan. Pagsabihan mo. Michelle! Molly, ano ba? Isa ka pa. Sumasabay ka pa. Ma, huwag niyo naman idamay si Molly sa init ng ulo niyo. Pwede po bang huminahon muna kayo? Hindi yung pati bata, papasahan niyo ng init ng ulo niyo. Anak, ang gusto ko lang naman, anak, pagbutihin niyo ang pag-aaral niyo. Huwag kayong tutulad sa amin ng daddy niyo. Ma, pinagbubutihan naman po namin Sadyang hindi ganun kadali, ma. Nakakapagod din pong mag-aral. Tapos, sabay pa yung mga problema at gawain dito sa bahay. Kung pagod kayo, ma, napapagod din naman kaming mga anak nyo. Anak, hindi naman namin kayo pinipressure sa pag-aaral, Kahit wala nga kayong honors at medal, ayos lang naman sa amin ng daddy nyo. Basta pumasa kayo. Kasi ayokong maliitin kayo ng ibang tao at ng mga kamag-anak natin. Alam naman po namin yan, mama. Hindi naman po kami gagawa ng magiging dahilan para maging kahiya-hiya tayo. At kung akala nyo po man ay hindi nyo kami nape-pressure, nagkakamali ho kayo. Anak, Megan. Sige na po, ma. Kumalma na po muna kayo dyan. Kausapin ko lang po si Michelle. Molly, baby, dito, sama ka kay ate dun sa taas. Michelle, si ate to. Papasukin mo kami ni Molly. Kung pagsasabihan mo rin ako, pag na kayo pumasok. Michelle, hindi. Ano ka ba? Nandito ako para kausapin ka ng maayos. Mag-usap tayo ng maayos at mahinahon. Ayokong may sigawan dahil nakakaawa si Molly. Pasensya na ate, kung nadadamay ka kapag galit sa akin si mama. Pasensya na din kanina, Mitch. Sabi ko naman sa'yo, tutulungan kita kapag kaya ko at kailangan mo, diba? Pero diba, sabi ko rin na kailangan mong tulungan ang sarili mo. Tinutulungan ko naman sarili ko, ate. Sinusubukan ko naman maging masipag Tsaka, alam ko nga masyado ka na rin maraming ginagawa, kaya ayoko naman na makidagdag pa. Alam ko na minsan nasusungitan kita kapag ang dami kong ginagawa tapos magpapatulong ka. Pero sana kapag hindi ka tinulungan ni ate, gawin mo pa rin yung gagawin mo para kapag natapos, ipacheck mo na lang sa akin. May mga bagay kasi na kailangan ikaw mismo ang makaalam paano gawin. Para matuto ka mag-isa, hindi yung palaging nakaasa ka sa iba, Michelle. Naiintindihan mo ba? Oo, ate. Pasensya na talaga. Kaya lang naman hindi ko naipasa mga requirements ko kasi pagod na rin ako. Pagod na ako sa araw-araw na sermon ni mama, ate. Kay bigat ng mga ganap sa bahay nung araw na iyon. Hindi lang simpleng bangayan, kundi malalang away naming tatlo nila mama. Pare-pares kaming sumabog ang nararamdaman. Ang mga matagal na kinikimkim ng sama ng loob ay bigla na lang lumabas sa aming mga bibig. Pero ang pinakamabigat para sa akin ngayon ay ang mga makita at marinig kami ng aming bunso na nag-aaway-away. Ayoko ng ganito. Masakit sa akin bilang ate na makita na sa murang edad naapektuhan na ang kapatid ko o ang kapatid namin. Nag-usap kami ng kapatid kong si Michelle, umiyak siya sa akin at hinayaan ko lang siyang maglabas ng mga hinanakit niya sa buhay. Nangako rin siya sa akin na ipapasa niya ang kanyang mga kulang na requirements at pagbubutihin niya ang kanyang pag-aaral. Natapos ang araw na yon nang hindi kami gaanong nag-iimikan sa bahay. Lumipas sa mga araw na hindi kami gaanong nagpapansinan.
Nagpapalamig pa din ng ulo. Pero tuwing kaharap namin ang aming bunsong kapatid na si Molly, ay normal ang aming pagtrato sa isa't isa. Michelle, kain na. Umupo na kayo ni Molly dito. Ayan na, ate. Molly, tara kain na tayo. Let's clean up your toys. Ma, kain na po. Sige, ayan na anak. Uy, favorite. Sarap ng ulam, fried chicken. Kain ng marami mga anak ha. Lalo ng Molly na yan. Love na love ang chicken. Ako na maghuhugas ng mga pinagkainan natin, ate. Ako na rin mag-aasikaso kay Molly mamaya. Huwag kang mag-alala. Wala akong kailangan, ate. Alam mo namang mabait akong kapatid eh. Alam mo, ang baduy mo, Michelle. Pero sige, sabi mo yan ah. Ilang araw pa ang lumipas nang naging ganon ang senaryo namin sa bahay. Pero hindi ko na din matiis dahil kahit ganon si mama, ay mama pa rin naman namin siya. At may kasalanan rin naman kami. Alam ko na mali ako na sinagot ko siya. Kaya naman napagpasyahan namin magkapatid na kausapin si mama ngayong araw at humingi ng tawad sa kanya. Gusto namin na ipaliwanag ang mga nararamdaman namin at ang sitwasyon namin sa pag-aaral. Habang nagpapahinga si mama nilapitan at niyakap namin siya ni Michelle. Ma, sorry po sa mga nasabi namin. Sorry po, mama. Anak ko. Sorry rin mga anak. Hindi ko alam na gano'n na pala mga nararamdaman nyo. Hindi ko alam na gano'n na pala ang paghihirap nyo sa pag-aaral. Pasensya na po, mama. Pangako po, aayusin ko na po ang pag-aaral ko. Ma, may sasabihin po sana ako. Okay lang anak, okay lang. Okay lang kay mama at daddy. Basta isihan mo lang ang pag-aaral. Ayos lang kahit hindi ka na muna makagraduate. Basta maging maayos at huwag kang magpapastress sa pag-aaral. Naiintindihan ka namin anak. Teka, paano niyo po nalaman, ma? Nung araw na kinausap mo ang kapatid mo, papasok din dapat ako sa kwarto. Pero narinig ko ang pinag-uusapan nyo. Hindi ko rin kayo magawang lapitan ng mga nakaraang araw dahil nahihiya si mama sa inyo, mga anak. Kinausap at sinabi ko sa daddy nyo ang nangyari. Humihingi rin siya ng tawad sa inyo dahil hindi namin alam na ganyan na palang pinagdadaanan ninyo. Mama, Andito lang kami ng daddy nyo, ha? Andito lang kami para sa inyo. Kapag may problema kayo, magsabi kayo kaagad, ha? Huwag nyo na ulit kimkimin sa mga sarili nyo para matulungan din namin kayo. Basta mahal na mahal namin kayo ni daddy nyo. mahal na mahal din po namin kayo. Salamat at naiintindihan niyo rin po kami, mama. I love you po. Love you, mga Tapos anak. ng pag-uusap namin nila mama ay tumawag naman si daddy at humingi rin siya ng tawad sa amin. Ang sarap-sarap sa pakiramdam na nauunawaan din kami ng aming mga magulang. Malaking ginhawa yon, parang nawala ang mabigat kong dinadala. Magmula noon ay naging mas malapit na kami sa isa't isa ni Michelle. Tinupad niya ang kanyang pangakong pagbubutihin niya ang kanyang pag-aaral habang patuloy ko pa rin naman siyang ginagabayan. Ako naman ay nakagraduate na at nakapagtrabaho. Nagkaroon na rin ng kasintahan ng aking naging karamay sa lahat ng pagsubok. Dahil nakagraduate na ako ay nais kong bilhan ng lote at patayuan ng sariling shop ang nanay ko para doon na lang siya magtinda at para hindi na siya ganun napapagod. Maaari din siya maghanap ng kanyang trabahantante at magbebenta sa tindahan. Bala ko rin na pauwi na si dad at patigilan na sa pagtatrabaho abroad dahil mas masaya kung kami ay magkakasama. Mahirap na rin kasi na ganun siya kalayo sa amin. Ako naman, DJ Kakay, nagtatrabaho para kina mama. Panahon na rin para suklian lahat ng kanilang sakripisyo para sa amin. Naging mahaba at mahirap man ang proseso sa pag-aaral ay natapos din ngayon ay unti-unti kong tinutupad ang aking mga pangarap. Pangarap ng aking mga magulang na walang kahit anumang bigat na nararamdaman. Hanggang dito na lang, DJ Kakay. Muli ako si Megan at ito ang aking kwento.